So, isa sa mga pag-uusapan po natin yung benefits. Ano ang mga makukuha nating benefits sa pag-aaral ng rightly dividing the word of truth. So, actually, malaki pong tulong sa atin kung maunawaan natin ang right division. So, ibig sabihin, ito yung method, tinatawag natin ito ng divine method. Bakit divine method? Dahil marami pong mga method na ginagamit ang mga iba't ibang preachers, iba't ibang group of denomination. Pero ito po ay tinatawag nating divine method dahil malaki ang maitutulong sa atin at mas lalong maunawaan natin ang Biblia using right division. Kumbaga, ito yung solution sa mga conflict or confusion na matatagpuan natin sa Biblia. Halimbawa lamang yung na-mention sa Romans chapter 6 verse 14. Romans chapter 6 verse 14, "For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace." So dito makita nyo mayroong division, di ba? Mayroong division. You are not under the law, but under grace. Isa pa na titignan natin kung bakit natin ma-appreciate ang rightly dividing the word of truth. Dito tayo saglit sa Mateo chapter 10 verse 5 and 6. Mateo chapter 10 verses 5 and number 6. Sinasabi dito sa verse 5, "These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel." So napansin nyo, mayroong division. Go not into the way of the Gentiles first, and then pangalawa, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. So go not and go. So mapapansin natin dito sa binasa natin, mayroong division, mayroong dalawang group of people na pinag-uusapan. Ang mga 12 apostol inutusan ng Panginoon at pinagbilinan na huwag silang pumunta sa lugar ng mga hintel, bagkus sila'y pupunta, or sa halip sila'y pupunta sa mga Israelites. So nakita nyo yung division. Ngayon, kung hindi natin matutunan o hindi natin malalaman ang right division, ito pa lang mahihirapan na tayo. Bakit sinasabi ng Panginoon na huwag pumunta ang mga apostol sa mga Gentiles, bagkus ang kanilang pupuntahan ay ang mga Israelites? Isa pa na alamin pa natin kung bakit napakahalaga na aralin ang Bible rightly divided. Ano yung mga benefits na matutunan natin? Dagdag na issue kung bakit mahalagang gamitin o aralin ang right division. So dito po sa Matthew 28:19, ang sinasabi po dito, "Go ye therefore and teach all nations." Dito kung mapapansin nyo, mayroong pagkakaiba dito sa unang sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 10. Ikumpara natin ang Mateo 28. Kasi dito sa Mateo 10, hindi lahat ang kanilang pupuntahan. Hindi lahat pupuntahan ng mga apostol dito sa Mateo 10:5-6. Pero pagdating sa Mateo 28:19,
pupuntahan nila lahat. So, parehas na apostol ang inutusan ng Panginoon sa Mateo 10. Okay? Parehas lang na apostol. Dito sa Mateo 10, but sabi dito sa verse 5, "These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel." Pero pagdating sa Matthew 28:19, "Go ye therefore and teach all nations." Walang sinasabi na doon lang sila sa Israel. Pero dito sa Matthew 28:19 ay lahat ang kanilang pupuntahan. Ngayon, kung titignan natin ay confusing. Di ba? Confusing. Kasi sa unang sabi ng Panginoon, sa mga Israel lang sila, inutusan na doon sila mangaral. Pero sa Matthew 28, pangaralan nila lahat. O di ba confusing kung hindi natin aralin ang Bible rightly divided. Idagdag pa natin na napakahalagang aralin ang Bible rightly divided. Sa Mark 1:4. Mark 1:4, "John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins." So dito sa Mark 1:4, para ang tao ay magkakaroon ng kapatawaran ng kanilang kasalanan, kailangan silang bautismuhan sa tubig. Basahin nga natin dito sa Romans kung ang basihan ba para mapatawad ang kasalanan ay sa tubig din po ba. Dito sa Romans chapter 3 verse 25, "Whom God set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins." Nakita niyo po yung pagkakaiba sa Mark 1:4, ang kapatawaran ng kasalanan, ang forgiveness of sins, ang remission of sins sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Pero dito sa Romans chapter 3, ang basihan ng forgiveness, basihan ng remission of sins, basihan ng kapatawaran ay ang dugo ni Kristo. O ang tanong, alin ba dito ang totoo? Parehas naman na totoo. Pero magkaibang panahon, yes. Yan ang purpose kung bakit kailangan ang rightly dividing. Yun yung kailangan natin. Kasi pag hindi natin i-apply ang divine method, hindi natin makita itong mga tinatawag na seeming contradiction sa Bible. Di ba? Seeming contradiction sa Bible without right division. Kaya nga, lagi nating i-introduce, ipinapangaral ang tungkol sa right division para magkaroon ng kaayusan. Okay? Magkaroon ng kaayusan. Dagdag pa natin dito sa Romans 2. Dito sa Romans 2:13, "For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified." So dito po sa Romans 2:13, paano ang tao ma-justified or paano ang tao mapawalang sala? Kailangan niyang sundin ang buong kautusan. Kailangan niyang gawin ang buong kautusan. I-compare natin itong sa Romans 3:24, "Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus." Ano yung napansin nyo na pagkakaiba? Dito sa Romans 3:24, ang tao ay napawalang sala by the grace of God. Being justified freely by His grace. Dito sa Romans 2:13, ang tao ay napawalang sala by following the law.
Sabi niya, the doers of the law shall be justified. Sa chapter 3 verse 24, being justified freely by His grace. Napansin nyo, parang contradiction. So kung wala itong right division, alam nyo, confusion. Kasi na-mention dito sa chapter 2:13, sa pamamagitan ng kautusan ang tao ay mapawalang sala. Tapos dito naman sa chapter 3 verse 24, ang tao ay mapawalang sala dahil sa biyaya ng Panginoon. So, kaya karamihan magtatanong, alin dito ang susundin natin? Parehas naman na nasa Bible. So, yun yung punto natin. Na may mga benefits, malaki ang benefits kung aralin natin ang Bible rightly divided. May mga confusion. Okay? Marami na mga conflict kumbaga. Kaya kung hindi natin aralin ang Bible rightly divided, ito ay mananatili lang sa isip natin na conflict, yung may mga contradiction. Di ba? So yun yung isa sa mga goal natin kung maaari, aralin ang Bible rightly divided. Dagdag pa natin yung sa Galatians chapter 2. Si Pablo at ang mga apostol, hindi sila pwedeng magsama sa pagtuturo. Kailangan nila na maghiwalay. Kasi nga, mayroong gospel na ipinagkatiwala ang Panginoon sa kanila na hindi parehas. Dito sa Galatians chapter 2:7, but contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, referring to Apostle Paul, as the gospel of the circumcision was unto Peter. So, ang ebanghelyo tungkol sa circumcision or ebanghelyo para sa Israel ay pinagkatiwala ng Panginoon sa mga apostol, sa mga 12 apostol, at si Pablo naman sa mga hintel, inutusan. So, mayroong division. Mayroong division. Ang 12 apostol sa mga Israelites. Si Apostol Pablo sa mga hintel. Nakuha nyo yung punto. Yung point natin kung bakit kailangan natin aralin ang Bible rightly divided. Dagdag pa natin yung tungkol sa gospel na dapat ipangaral. Ang mga 12 apostol ay mayroon silang natanggap na ebanghelyo. Dito po sa Mateo 10 verse 7 and 8, and as ye go, referring to the 12 apostles, preach saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. So ang gospel dito na ipapangaral ng mga 12 apostol ay ang tungkol sa paghahari. Punta naman tayo sa Book of Acts, kung ano ang gospel naman na na-mention doon. Sa Acts 20:24, but none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So ano yung pagkakaibang napansin nyo? Dito sa Matthew 10, Gospel of the Kingdom ipinagkatiwala sa mga 12 apostol. Dito sa Acts 20:24, Gospel of Grace na ipinagkatiwala ng kay Apostol Pablo. Ngayon, kung kayo ang mamimili, alin dito ang pipiliin nyo? Kung hindi niya alam ang right division, malito.
o hindi niya alam ang rightly dividing, malilito. Either pipiliin niya ang Mateo 10 or pipiliin niya ang Acts 20:24 or hindi niya alam kung saan. Nakuha niyo? Na pwedeng mag-cause ng confusion. Yun yung pwede na magkaroon ng confusion kasi parehas na nasa Bible. Parehas mababasa sa Bible pero hindi mo alam kung alin ang panghahawakan mo na hindi magkaroon ng problema. Pero kung hindi mo alam ang right division, ang hirap panindigan, ang hirap mong dipinsahan. Pero kung alam mo yung right division, alam mo agad, Acts 20:24, ang panindigan mo dahil si Pablo ang apostol ng mga Hintil, ang 12 apostol ay apostol para sa 12 tribo ng Israel. Di ba ang dali? Pero kung hindi mo alam ang rightly dividing, hindi mo kayang tayuan ang doktrina. Hindi mo kayang dipinsahan ang turo mo. Kasi, hindi malinaw sa'yo. Parehas na mabasa sa Bible, parehas na may verse. Ngayon, mayroong pagkakaiba. Kaya ang solution pa rin, right division. Rightly dividing the word of truth. Kung ang mga Israel ay para sa 12 tribo ng Israel, the 12 apostles, tignan nyo dito sa sa Mateo 19:28. Ang mga apostol, sila ay magiging judges, judging the 12 tribes of Israel. Dito po sa 28, and Jesus said unto them, the 12 apostles, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So yung mga 12 apostles, 12 apostles, itong 12 apostol ay pinili para sa Israel. Dito naman tayo sa Romans 11, Romans 11:13. For I speak to you Gentiles, inasmuch I am the apostle of the Gentiles. Sabi ni Pablo, ako ang apostol ng mga Hintil. Yung mga 12 apostol para sa 12 tribo ng Israel. Ngayon, kung hindi mo alam ang right division, malilito ka. Alin ba dito ang dapat mong sundin? Yung paniniwalaan, yung turo ng 12 apostol? Or yung turo ni Apostol Pablo? Yung apostol mo ba, yung 12 apostol? O apostol mo si Apostol Pablo? So, ulitin ko kung bakit natin aralin ang Bible rightly divided. Ang daming benefits. Maraming benepisyo na makukuha natin kung aralin natin ang rightly dividing. Halimbawa pa natin, para mas lalong maunawaan natin ang right division tungkol sa pagkain. Tungkol sa pagkain ay sinabi ng Panginoon sa Genesis, sinabi niya doon kila Adan sa Genesis 1, dito sa verse 29, and God said, Behold, I have given you, doon kila Adan at Eva, every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree which in the fruits of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. Kumbaga, yun yung pagkain nyo. Yung mga fruits and herbs. Yun yung kakainin nila. May karne ba? Wala. Kung pupunta tayo dito sa Genesis 9. Dito sa Genesis 9, 3. Every moving thing that liveth,
shall be meat for you. Anong sabi noon? Lahat ng mga animals, lahat ng mga animals ay pwede niyong kainin. Bakit sinabi sa Genesis 1:29 ay lang, yung fruits and vegetables? Bakit sa Genesis chapter 9 ay lahat ng animals pwedeng kainin? Nakita nyo? Kung pupunta naman tayo sa Leviticus, mayroong pwedeng kainin, mayroong hindi pwede, mayroong marumi, at mayroong hindi marumi. Dito tayo sa Leviticus 11. Sa Leviticus 11 verse 1, and the Lord spake unto Moses, unto Aaron, saying, unto them speak unto the children of Israel, saying, these are the beasts which ye shall eat among all the beasts that are on the earth, whatsoever parteth that the hoof and is cloven-footed, and cheweth the cud among the beasts, that shall ye eat. So mayroong marumi na pagkain, mayroong hindi marumi. Kaya dito sa verse 7 and 8, and the swine, the pig, though he divide the hoof and be cloven-footed, yet he cheweth not the cud, he is unclean to you. Of their flesh shall ye not eat, and their carcass shall ye not touch, they are unclean to you. Mayroon bang sinasabi dito sa chapter 9 ng Genesis? Sinabi lang doon, kainin nyo lahat ng moving creature. Pero dito sa chapter 1, fruit and vegetable. Sa chapter 9, kainin nyo lahat. Sa Leviticus 11, hindi pwede. Mayroong marumi, may maruming animals, mayroong malinis. So ang kakainin lang nila yung malinis na animals. Ipagdating naman dito sa Timothy, sa 1 Timothy verse 4 and 5, for every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. Pwede na lahat. Basta may pananalangin. So ano ang point natin doon? Kailangan ang rightly dividing the word of truth. Parehas bang nakasulat sa Bible? Yes. Kung tatanungin ka, halimbawa, hindi mo alam ang rightly dividing, alin dito sa apat na nabanggit na sinabi ng Panginoon ang dapat mong sundin? Di confusing, hindi mo alam kung saan ka. Yun yung sinasabi natin na kailangang aralin ang Bible rightly divided. Hindi pwedeng kahit saan natin ilalagay ang ating pundasyon ng ating paniniwala. Hindi pwede na yung paniniwala natin nagbabago base sa ating binabasa. Yung hindi mo alam kung ano yung stand, hindi mo alam kung ano ba talagang pinaniwalaan mo, wala kang stand. At yun ang karamihan. Hindi nila alam kung paano nila depensahan ang kanilang paniniwala. Pero dito po sa ating pag-aaral ay tuturuan ka na para paano mo depensahan ang paniniwala mo at yung stand mo, kung ano ba talaga ang stand. Kaya isa yan sa mga ipinapaliwanag natin kasi confusion ang mangyayari. Ang hirap naman na nagtuturo tayo sa Biblia pero confusing. Meron pa rin tayong confusion.
nag-alinlangan pa rin tayo. Di ba? So yun yung maitutulong ng right division. Yun yung maitutulong sa atin ang right division. Isa pa, binanggit ang New Testament at Old Testament sa Bible. Ang tanong, nasaan ka doon? Ikaw ba ay ilalim sa Old Testament o New Testament? Isa pang tanong, para kanino ba ang Old Testament? Sa Israel. Pangalawang tanong, para kanino ang New Testament? Sa Israel. O ibig sabihin, hindi ka kasama doon. Hindi kasama ang hintel. Kaya nga dito sa Ephesians chapter 2, verse 11 and 12, verse 11, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, were called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh, made by hands. 12, that at the time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. Ibig sabihin, ang mga hintel ay strangers lang sa covenant or testament ng Panginoon sa Israel. So, hindi kasama ang mga hintel doon sa testament, covenants ng Panginoon. Kaya pag sinabing Old Testament, sa Israel. Pag sinasabing New Testament, sa Israel pa rin. Kaya nga ang mga believers ngayon ay hindi ilalim doon sa mga testament na namensyon. Ang mga believers ngayon ay under the grace program, hindi doon sa testament. Basahin natin ang Hebrews. Basahin natin ang Hebrews chapter 8. Dito sa Hebrews chapter 8, start natin sa 9 hanggang 11. Not according to the covenant that I made with the house or with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. 10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my laws into their mind, and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. And they shall not teach every man in his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord. For all shall know me, from the least to the greatest. Dito po mapansin niyo sa verse, ang covenants, yung new covenant, kanino ginawa? House of Israel. Kasama ba tayong mga hintel? Hindi. House of Israel lang, very particular, specific. House of Israel, hindi kasama ang mga hintel. Sa madaling salita, ang New Testament, New Covenant ay ginawa ng Panginoon para sa House of Israel, House of Judah. Ano yung description ng New Testament or New Covenant? Sabi dito sa verse 10, for this is the covenant, referring to the New Covenant or New Testament, that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my law, I will put my laws into their mind and write them into their hearts. Ano daw ang New Testament or New Covenant? Ito po'y ilalagay na lang sa kanilang puso at isip. And they shall be to me a people. Pagdating sa 11, hindi na sila magtuturo sa kanilang kapwa.
And they shall know teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. Pag nangyari, na-establish ang New Testament sa Israel, hindi na sila magtuturo sa kanilang kapwa dahil ilalagay na lang sa kanilang puso at isip. Sa House of Israel, yung division ng Bible natin ay hindi ito yung right division, yung Old and New Testament. Yung Old Testament ay from Genesis to Malakay, tapos ang New Testament Matthew to Revelation. Mali na po ito na division. Ito yung man-made division. Pag sinasabing man-made division, hindi ito yung right division. Paano nagiging New Testament ang Mateo? Chapter 1, na ang Testament, New Testament na mention yung namatay si Kristo. Dito sa para, kaya nga dito pa sa arrangement ng Bible, confusing na eh. So dapat wag kayong mag-rely sa arrangement ng Bible. Dahil ito po ay tao lang ang nag-arrange, ibig sabihin, mayroong mali. Paano nag-start ang New Testament dito sa chapter 1 na ang New Testament na mention nung si Kristo'y namatay? Dito sa basahin lang natin saglit. Sa Mateo tayo. 26 verse 28, For this is my blood of the New Testament. Blood of the New Testament. So hindi natin pagbasihan yung chapter 1 na yun yung New Testament, may mali na. Di ba? Kasi sa chapter 1, si Kristo ay ipapanganak pa lang eh. Ibig sabihin, Old Testament pa lang. Nung siya ipinanganak ay Old Testament, hindi New Testament. Ipinanganak siya under the law of Moses, under the Old Testament. Bakit sa nag-arrange ng Bible ay ang New Testament Mateo? So ulitin ko po, wag kayong mag-rely sa arrangement kasi mali ang arrangement. Dahil bakit? Ginawa niyang New Testament ang Mateo chapter 1. At isa pang may mali din. Kaya nga kailangan natin ang rightly dividing. Ang Old Testament nag-start Genesis chapter 1. Kanino ba ipinagkatiwala ang Old Testament? Kay Moses. Di ba si Moses doon lang sa Exodus? Bakit isinama ang Genesis, lalo na sa chapter 1, doon yung Old Testament hanggang Malakay, and then Mateo hanggang Revelation, New Testament. So hindi reliable. Hindi natin ito pagbasihan na Old Testament, New Testament. Ang talagang division ng Bible ay between prophecy and mystery. Okay? Prophecy and mystery. Since the world began, prophecy, kept secret. Since the world began, mystery. So yun yung division lang ng Bible. Kung gusto natin ang division ng Bible, yun yung right division. Pero itong arrangement ng natin ay hindi po ito right division. Kaya pag panghahawakan mo itong yung arrangement ng Bible, magkakalituhan na. Paano naging New Testament ang Mateo chapter 1 na mababasa natin ang New Testament na mention yung blood ni Kristo nung siya'y namatay. Doon lang na mention ang New Testament. This is my blood of the New Testament. Ibig sabihin, nung si Kristo'y ipinanganak, nung si Kristo'y hindi pa namatay,
nung si Kristo ay nasa earthly ministry, ay under Old Testament, hindi under New Testament. Kaya, bakit natin kailang aralin ang Biblia rightly divided? Maiwasan ang confusion. Maiwasan ang confusion. Isa pa na ano natin, example. Dito sa Mateo chapter 5. Dito sa Mateo 5:5. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Tapos, sinasabing we are citizens in heaven. Ano ba talaga ang tama? Inherit the earth o sa heaven? Sinasabi sa Philippians chapter 3 verse 20, our citizenship or conversation is in heaven. Tapos sa Mateo ay sa earth, mag-inherit sa earth. Ipinapangaral mo heaven, tapos ang binabasa mo earth. Ay confusing. Di ba? Hindi mo alam kung ano ba talaga. Doon natin kailangan ng Bible aralin, rightly divided. Right division ang kailangan natin, mga kapatid. Hindi pwede na kung saan-saan lang tayo nagpipick up ng mga verses basta gusto natin. Dapat alam natin yung context ng verse. Kung yung verse na yan ay tumutukoy sa earthly prophetic program or tungkol sa heavenly grace program. Pag hindi natin identified yan, nako po, yung paggamit mo lang sa verse, ma-detect na agad na hindi mo alam ang Biblia. Hindi mo totally familiar ang Biblia. Paggamit pa lang ng mga verses, yung paggamit mo ng mga verses na hindi align sa panahon natin ngayon, doon na makikita na ikaw mismo ay confused. So, paano natin maiwasan? Through rightly dividing the word of truth. Kaya nga sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yan po yung divine method na sinasabi natin. Yan po yung divine method na ibinigay na ng Panginoon through Apostle Paul para sa atin ngayon na mga nag-aaral, para hindi tayo ma-confuse. Kasi confusing ang Biblia, di ba? Binabasa natin kanina, confusing. Confusing. Kung hindi natin alam ang programa ng Panginoon. Katulad ng binanggit natin, sinasabing ang mga believers ngayon, New Testament believers or New Testament Christian. Paano naging New Testament Christian? Na ang New Testament ay para sa Israel. Gagawin, i-establish ng Panginoon para sa Israel. Paano naging New Testament Christian? Pag ganun pa lang, confusion na. Di ba? Paano mo madepensahan na sabihin mong ako ay New Testament Christian? Na ang New Testament i-establish pa lang ng Panginoon sa Israel pag siya'y maghahari dito sa lupa. Nakuha niyo yung point doon? Dapat ang tawag sa mga believers ngayon ay grace believers, hindi New Testament Christian. Grace believers. Ibig sabihin, ang mga believers ngayon say by grace, hindi by testament. Hindi sa testamento ng Panginoon para sa Israel. So,
hindi talaga matatayuan ang isang katuruan pag ganun po yung idea. Kaya, dapat bang aralin at ma-establish tayo sa rightly dividing the word of truth na pag-aaral? Dapat lang. Anong sabi sa Romans 16:25? Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Dito po, kept secret, which was kept secret since the world began. Basahin natin yung buo na verse dito sa Romans 16:25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. So ito yung isang division. Sa isa pang division, chapter 3:21 ng Acts. Chapter 3:21, whom the heaven must receive until the times of restitutions of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. So mayroong isang programa since the world began, inirevealed ng mga propeta since the world began. Mayroong isang programa kept secret since the world began, ipinagkatiwala kay Pablo. Yan po yung dalawang division. Dalawang division, yung isa prophecy since the world began. Yung isa ay mystery, kept secret since the world began. Yun talaga ang right division ng Bible. The prophecy and the mystery. Hindi po Old and New Testament. Pero since yun yung arrangement ng Bible natin, huwag tayong mag-rely. Aralin natin ang Biblia base sa kanyang programa, hindi base sa arrangement. Nakuha nyo? Huwag niyong sundan yung arrangement ng Bible, ang sundan nyo yung program ng Panginoon. Kasi pag ibabase nyo doon sa arrangement, malito kayo, hindi nyo matayuan yung doktrina nyo. At ang tendency kukuha ng kung saan-saan ng mga verses, pero hindi po pwede. So, isa yan sa ang isa sa benepisyo na makukuha natin ay maalis ang confusion sa ating kaisipan. Magkaroon ng harmony. Okay, magkakaroon ng harmony. Kailangan siyang aralin talaga base sa programa ng ating Panginoon. Why divide at all? Bakit? Kaya nga sa 2 Timothy 3:16, all Scripture is profitable. Profitable. For what? Basahin natin ha. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, una, for reproof, pangalawa, for correction, for instruction. So, ang tanong, pag sinasabing all Scripture is given by inspiration of God, is profitable for doctrine, profitable for reproof, profitable for correction, and profitable for instruction. So, kailangan mo pa rin ang right division. So, papaano? Aaralin mo, alin sa Bible ang profitable sa'yo? Alin doon sa turo ng Biblia na profitable sa mga believers ngayon? Ikaw ba ay profitable doon sa Law of Moses? Hindi. Unprofitable ka doon dahil
yung teaching doon ay para sa bayang Israel. So maging profitable ka lang doon sa teaching na tinanggap ng apostol natin na si Pablo. Doon tayo profitable. Unprofitable tayo outside doon sa turo na tinanggap ng apostol natin. Magiging unprofitable tayo. Ano pa? Doctrine. Yung doktrina mo ba ay nakabase doon sa Old Testament, doon sa Law of Moses? Hindi. Hindi ka profitable doon. Dito ka sa teaching under grace, reproof, correction, lahat yan. Aralin mo pa rin, rightly divided, mayroon ka ng guide. Di ba? Mayroon kang guide. Profitable for doctrine, alin doon? Yung tinanggap ng apostol natin na si Pablo. Profitable for correction, yun pa rin, yung katuruan na tinanggap ng apostol natin na si Pablo. Doon tayo i-correct. Doon yung instruction natin. Ang instruction natin wala doon sa Old Testament. Wala doon sa turo ni Moses. Ang instruction natin ay tinanggap ni Apostol Pablo para sa atin dahil siya ang apostol natin. Wala doon sa Matthew, Mark, Luke, and John ang instruction para sa mga believers ngayon. Dahil ang instruction ng Panginoon doon ay para sa mga Israelites, para sa mga believing Israel. Wala po doon yung para sa church, the body of Christ. Kaya hindi ka pwedeng kumuha ng mga instruction na nakasulat doon sa Matthew, Mark, Luke, and John, Hebrews to Revelation, Genesis to Malachi. Ang instruction para sa body of Christ matatagpuan lamang sa Romans to Philemon. Doon po ang instruction para sa church, the body of Christ. Ngayon, kukuha ka ng instruction doon sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ibig sabihin, hindi mo naunawaan ang program ng Panginoon. Matthew, Mark, Luke, and John, tandaan po natin, ang book na ito ay isinulat para sa Israelites. Ang recipient ng books ng Matthew, Mark, Luke, and John ay mga believing Israel. Hindi kasama doon ang Church, the body of Christ. Ang Church, the body of Christ, ito po'y nabuo lamang nung tinawag si Apostol Pablo para sa mga hintel. Doon lang po, kaya matatagpuan nyo lang, mababasa ang Church, the body of Christ sa sulat ni Apostol Pablo. Hindi nyo matatagpuan sa sulat ng mga 12 apostol, hindi nyo matatagpuan doon ang Church, the body of Christ. Doon lang sa writings, sulat ni Apostol Pablo. So kung gusto mo ng instruction para sa panahon ngayon, doon lang po matatagpuan natin from Romans to Philemon. Okay? Kasi, pag kumuha ka ng iba, outside doon sa writings ni Apostol Pablo, kuha ka ng mga instruction at i-adapt mo sa sarili mo, hindi na hindi na applicable. Okay? Dahil hindi yan yung context. Kumbaga, yung panahon ay hindi tugma sa panahon natin ngayon. Tandaan po natin, binasa natin kanina sa Romans 6:14, "For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace." Kung under grace, bakit ka doon sa under the law kumukuha ng mga, kung sa pagkain pa, doon ka kukuha ng food para ikaw ay lumago? Hindi ka lalago doon. Okay? Kaya nga, ang Hebrews nga, dinescribe yung writings noon ay obsolete, outdated, expired. Kung baga, dito po sa Hebrews may dinescribe. Ito, writings ito para sa Jewish. Pero na-mention na dito na yung Old Testament ay decayeth. Sabi niya, decayeth and old is ready to vanish away.
8:13, in that he says a new covenant he hath made the first old, yung first old. Nung ma-introduce ang New Testament o New Covenant, ang una ay tatawagin ng old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. So yung mga katuruan noon ay sa ibang version na banggit na outdated, expired. So yun yung na-describe. Tandaan po natin, we are under the dispensation of grace. Ang dispensation of grace ay ibinigay ng Panginoon kay Apostol Pablo, at yan po ang panahon natin. Hindi tayo ilalim sa Old Testament or under the law. Kaya nga sa Ephesians chapter 3, 1-3, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you word, how that by revelation he made known unto me the mystery. Kanino po ipinagkatiwala ang dispensation of grace? Kay Apostol Pablo. Sino ba si Apostol Pablo? Siya po ang apostol nating mga hintel. Kaya pag sinasabing we are under grace, we are under the administration of grace, nandito na po yung instruction. Okay? Nandito na po ang instruction, wala doon sa labas ng writings ni Pablo. Wala doon yung instruction para sa church, the body of Christ. Kaya nga, sinabi lang din ni Apostol Pablo na ang mga nakaasulat noon ay naisulat for learning. So, aralin natin for learning purposes lamang po. Romans 15:4, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. So for learning, hindi natin binabaliwala, hindi natin itinatakwil yung mga writings outside sa epistles ni Apostle Paul dahil ito ay mahalaga for learning purposes. Dapat nating unawain. Dahil sinabi din ni Apostol Pablo na apostol natin at maging siya, at dapat nating matutunan, mapag-aralan. Kaya sabi sa verse 16:26 ng Roma, but now is made manifest and by the scriptures of prophets. So, dapat nating malaman, matutunan din yung mga nakasulat sa panahon noon, sa panahon ngayon, para natin malaman, matutunan kung ano ang programa noon, ano ang programa ngayon, ano ang programa sa hinaharap, para malaman mo kung saan ka nakastan or nakatayo sa programa o sa doktrina. Pag sinasabi mong ako ay under grace, alam mo na agad. Pag sinasabing hindi ka under the law, alam mo agad na ipaliwanag yung law of Moses. So yun yung yun yung gusto ni Apostol Pablo na matutunan natin bilang miyembro ng katawan ni Kristo. So what does it matter? No one obeys every verse, and we cannot. If we wanted to, nor should we. Contradiction and context require we choose one verse over another. So right division strengthens faith. Division is not cutting out parts of the Bible nor arguing over. When the church began, division used to understand God's progressive revelation to align ourselves with truth. Right division results in knowing what God is doing and what your place is in His will. Mid-Acts, Pauline, dispensational. So a failure to rightly divide results in losing faith and truth.
So pag hindi natin maunawaan, failure tayo, ano po ang magiging resulta? Okay, ano po ang magiging resulta? So, hindi natin alam ang pinaniniwalaan natin at hindi rin natin alam kung ano ba ang katotohanan. Nagbigay tayo ng mga example kanina kung bakit gaano kahalaga ang right division. Right division reveals the gospel. So our gospel is hid to them that are lost. Yung grace gospel sa mga lost, hindi nila hindi nila naunawaan. Hindi nila naunawaan ang ibanghelyong ito. Kumbaga, ay nakatago. Hindi revealed sa kanila, kumbaga. Nakatago lang, or sa madaling salita, mystery para sa kanila. Kung ipapangaral mo ang ibanghelyong ito, para sa kanila ay mystery or hid, nakatago lang. Hindi nila alam. Kumbaga, blinded. Anong sabi sa 2 Corinthians 4, 3-4 or 3-6? 2 Corinthians chapter 4, 3-6. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Number 6, for God hath commanded the light to shine out of darkness, hath shine in our hearts, to give the lights of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So anong nangyari? Yung God of this world, ayon sa binasa natin, hath blinded the mind of them that believe not. Kaya kahit marinig nila ang ibanghelyong ito, ay hindi nila mauunawaan. Dahil nabulag ang kanilang isip, binulag ng Diyos ng daigdig. Kaya ito lamang ay magkaroon lang ng enlightenment kung marinig ang gospel at ito'y paniniwalaan. So mayroong enlightenment na mangyayari. Anong sabi sa Ephesians 1:18? The eyes of your understanding being enlightened. So, ma-enlighten lang sa pamagitan ng gospel. Kaya pala sa Ephesians 3:9, one of our mission, and to make all men see what is the fellowship of the mystery. So, kailangan kanilang mapakinggan ang ebanghelyo at ito'y paniniwalaan, ma-enlighten ang kanilang kaisipan, mabuksan ang eyes of understanding, mauunawaan na nila. Okay? Doon lang nila mauunawaan. Dagdag natin yung Mateo chapter 3 verse 2. Mateo chapter 3 verse number 2. And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Ano pa? Mark 16:16. Mark 16:16. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ano pa? Sa John 3:3. Ang dami na yung nandun ba yung gospel of Jesus Christ dito sa binasa natin? Wala. Sa Mark 16:16 wala din. Matthew 4:19 wala din doon. Matthew 3:2 wala din. Sa John 3:3 ganun din. Yung gospel of Jesus Christ is finished work. Wala din kasi hindi pa nga siya namatay dito sa
ilang nabanggit dito sa 3:3, Jesus answered and said, verily I say unto you, and today, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, kingdom ang pinag-usapan, Acts 2:38. Ganun din. Acts 2:38. So, kumbaga, ang gospel of grace ay wala dito. Bakit ito yung laging naririnig natin? Matthew 3:2, Matthew 4:19, Mark 16:16, John 3:3. Wala doon yung gospel of grace. Acts 2:38, anong sabi? Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Nandoon na-mention ba dito yung Christ finished work sa mga gospel na na-mention? Wala. Nakatago lang. Hindi rebelled, kumbaga, are not our gospel. Papaano kung ito ang ipinopromote? Okay? Paano kung ito yung laging ipinapangaral? Sayang lang po yung time. Sayang lang po yung panahon. Dahil hindi po yan ang gospel para sa church, the body of Christ. Okay? Kung aralin mo yung context ng Mateo 3, Mateo 4, Mark 16, John 3, Acts 2:38, ay para sa Israel. I-backward natin lang saglit yung Acts 2:36. And therefore, let all the house of Israel. So, dapat alamin yung context bago i-execute. Pero yun nga, kung hindi alam ang right division, hindi mo naman mapansin yun . Hindi mo naman malaman na ang ginamit mong verse ay isolated. Ang ginamit mong verse ay hindi pala applicable. Sa mga nag-aaral ng right division, alam mo agad, yung verse ginamit niya hindi applicable. Dahil ginamit niya Matthew 3, Matthew 4, Mark 16:16, John 3:3, Acts 2:38. Di ba? So, sasabihin ng karamihan, bakit mo sasabihin na hindi applicable? Di ba? Mayroon kayong maririnig na ganon. Totoo naman na hindi applicable. Ang context ay exclusive sa mga Israelites. Kung gagawin mong applicable kasamang hintel, binago na natin yung scripture. Di ba? Sasabihin na, bakit mo limitahan ang Panginoon? Hindi mo naman nilimitahan ang Panginoon dahil ang context may limitasyon. Di ba? Yung context kasi may limit para sa Israel. Tapos sasabihin natin kasamang mga hintel, sinong nagbago ng scripture? Sinong nag-twist ng scripture? Nakuha niyo yung point ko doon? Tayo lang din. Kaya nga, aralin ang Bible din yung contextual. Alamin kung ang context kasama ba ang hintel, church, the body of Christ. Pag hindi, wag mong ipilit. Mababago lang yung content, yung context. At pag nabago, twisted. Mix. Nakuha yung point? So may mga ganon, yung sasabihin nila, bakit mo limitahan yung sinasabi ng Panginoon? Hindi mo naman nilimitahan ang sinasabi ng Panginoon. Talagang may limitasyon talaga. At ang Panginoon mismo ang nangaral. Sinabihan nga niya yung mga apostol, huwag kayong pumunta sa mga hintel. Sinong nagbigay ng limit? Ang Panginoon. Tapos babaguhin natin? Hindi. Kasi pag babaguhin natin, twisted. Mix. Nakuha? Ang dali lang.
Sa pag-aaral ng Bible, kailangang unang-unang ialamin the whole context. Dapat maunawaan natin sinong nagsasalita, sinong kausap. Para kanino anong sinasabi. Kailan sinabi, noon ba o ngayon? So, ibig sabihin, itong na-mention ng mga verses, Matthew 3, 4, Mark 16, John 3, John 20, Acts 2, kung basahin mo yung context ay sa Israel. Ibig sabihin, not our gospel. The gospel that saves you requires Christ and Him crucified. Ito yung gospel na applicable sa atin. The gospel that saves you requires what? Christ and Him crucified. 1 Corinthians 2 verse 2. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. 15:1-4. Chapter 15, 1-4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Number 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all, which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Ito yung gospel na dapat nating paniwalaan. Wala doon sa Matthew 3, Matthew 4, Mark 16, John 3:3, Acts 2:38, dahil hindi yan gospel applicable for us Gentiles. Ang gospel po na para sa atin requires Christ and Him crucified. The gospel is clear by rightly dividing according to the revelation of the mystery. Nakuha. Napakalinaw po. Kaya nga, ang tanong, maliligtas ba ang isang tao kung ang kanyang pinaniniwalaan Mateo 3, Mateo 4, Mark 16, John 3, Acts 2? Hindi po. Hindi po siya maliligtas by believing doon sa na-mention. Dahil hindi nga yan gospel natin. Ang gospel na sa atin, gospel that saves you requires Christ and Him crucified. The gospel is clear. Bakit natin gawing confusing? Kasi magiging confusing lang kung ikaw mismo ay confused. Pero kung alam mo ang right division, malinaw, very clear kung paano ka naligtas. Paano ka iniligtas at saan ka iniligtas ng Panginoon. Right division establishes you. Si Scofield ay isang writer, theologian, ay mayroon siyang binanggit regarding the doctrine, possession, walk, and destiny. Actually, ang our possession, doctrine, walk, and destiny ay matatagpuan natin sa writings ng apostol natin na si Pablo. Your understanding is grace, else you're unstable and double-minded. Anong sinasabi sa Romans 5:2? Romans chapter 5 verse number 2, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Mayroon din sa 1 Corinthians 3:11. Chapter 3 verse 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Your calling is body of Christ, not branches.
Okay? Hindi branches ang calling natin, hindi sa nation, hindi sa priest, hindi bride or covenants. Ephesians 4:1. Ang mga believers ngayon ay hindi bride of Christ. Hindi bride, hindi priest, hindi covenants, hindi branches, hindi nation. Ang body of Christ iba sa bride of Christ. Ang bride of Christ, ito'y referring sa mga remnant Israel. Sila po yung na-describe as bride. Kaya nga sa parable ni Jesus Christ doon sa Mateo, Mark, Luke, yung parable regarding the bride, yan po'y tumutukoy sa Israel. Christ ay siya yung groom at yung bride ang Israel. Ang body of Christ, we believers ngayon, composed of Jews and Gentiles, ang tawag, body of Christ. Sino yung head? Si Christ. Under our dispensation. Pero outside the dispensation of grace, yung mga believing Israel, sila po yung tinatawag bride of Christ. Bakit mayroong mga nagsasabi ngayon na tayo ay bride of Christ? Hindi nila alam ang Biblia. Hindi malinaw sa kanila ang turo ng Bible. Ang body of Christ iba sa bride of Christ. Ang bride of Christ referring to the kingdom saints, the earthly believing people. Sila po yung tinatawag bride of Christ and waiting for the second coming. Ang body of Christ waiting for the caught up or rapture, magkaiba po yan. Ang body of Christ, inaantay po yung caught up or rapture, sa salubong ang mga body of Christ doon sa Panginoon sa alapaap. Ayon sa 1 Thessalonians 4:13-18. Ang bride of Christ, sila ay mag-aantay lang ng Panginoon na ang Panginoon bababa mismo sa lupa, second coming. Magkaiba. Okay? Kaya pag may narinig kayo o nakausap kayo na bride of Christ, tanungin nyo agad. Paano ka nagiging bride of Christ? Nang sa Bible, ang tinatawag bride of Christ, yung mga Israelites, believing Israel. Ang mga believers saved by grace, ang tawag body of Christ. Ang destination, heaven. Ang bride of Christ, ang destination dito lang sa earth, paghaharian ng Panginoon. So your calling is body of Christ, not branches, not nation, not priest, not bride, not covenants. In Ephesians 4:1. So a failure to rightly divide places you in what? In a different position called something else. Hindi na alam kung saang lugar. Hindi mo matayuan yung doktrina, yung teaching na alam mo. Kaya anong kailangan para may stand? Alam natin, ipangaral, tayuan yung ating turo. Kailangan ang right division. A failure to rightly divide, ganun pong mangyayari. Kahit saan-saan ka na lang pumupunta sa Bible, tumatakbo. Kung anong verse ang tatakbuhan mo. Pero, confusion ang maidudulot doon dahil hindi mo matayuan, mapanindigan kung yung versikulo na yan ay para sa'yo ba. Yan verse na kinukot mo ay para sa'yo ba. Yun ba ay applicable sa'yo. Yan yung isa sa mga goal natin na kung maaari lahat ng nag-aaral ng right division ay mayroong matibay na doktrina. Right division teaches you to walk. 1 John 1:9, not our walk. Ano bang mayroon doon? Ito very common na verse. Ginagamit. Hindi inaalam. Ano ba yung 1 John 1:9? Tandaan po natin, ang 1 John ay isinulat para sa Israel. Mga believing Israel, believing remnant. Bakit ina-adapt ngayon?
Yun yung point natin na hindi nga alam ang rightly dividing. Kinukuha yung hindi sa kanila. Ang First John, ito bigyan ko kayo ng Hebrews to Revelation, ang sinulatan ay yung mga Israelites who were scattered abroad. Yun po yung sinulatan. Kasama dyan yung First John. Ang sinulatan ni John ay yung mga Israelites na na-scattered during persecution. Dito sa James 1:1, James, a servant of Jesus Christ and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. 1 Peter 1:1, ganun din. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. Sila po yon hanggang yung sa book of Revelation, ang sinulatan ay mga believing Israelites. Therefore, 1 John 1:9 ay hindi applicable sa church, the body of Christ. Dahil ang sinulatan ni John ay ang mga believing Israel. Another na tanong, sino ba si John? Apostol. Para kanino? Sa Israel. Ibig sabihin, ang sinulatan ni John, yung mga believing Israel, ay bakit ginagamit ng mga believers ngayon? Katulad ng binanggit po natin, hindi niya alam ang right division. Inaangkin lang niya yung gusto niyang angkinin sa Bible. Violation po yun. Yung hindi sa atin, wag nating angkinin at panindigan. 1 John 1:9. Di ba? Na ginagamit at yung iba ginawang license na sasabihin, di bali ang Panginoon ay faithful na patawarin tayo sa lahat ng kasalanan natin. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So yung us referring to the believing remnant. Okay? Believing remnant, not our walk. Ganon din sa Revelation 2:7. Ginagamit ng karamihan. 2:7. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Ginagamit din ito, not our promise. Ulitin ko, 1 John 1:9, not our walk. Revelations 2:7, not our promise. Hebrews 6:8, Hebrews 10:27, 39, not our destiny. Pero, mostly, kiniklaim ng iba, Hebrews 6:8, 10:27, 39, our destiny. Revelation 2:7, our promise. 1 John 1:9, our walk. Mali. Kasi nga, ang context, kung kanino naka-address yung sulat, para sa kanila yun. Bakit inaangkin? Yun yung sinasabi natin, failure to rightly divide the word of truth. Dahil failure sa right division, ang tendency, kung ano yung nasa Bible, inaangkin na lang. Naku po, mahihirapan po tayo dyan. Twisting ang tawag dyan. Tandaan po natin, si Satanas ang ginagamit is scripture by twisting. Binabago yung context, dinadagdagan yung context. Inaangkin yung hindi para sa kanya. The spiritual life is not Pentecost. Galatians 5:16, crucified life is not martyrdom. Galatians 2 verse 2. Walking by grace is not under law. Pinag-usapan natin kanina. Else we don't need Christ. Pag ganun po, hindi na natin kailangan ang Kristo kung ipipilit mo na gusto mo yung under the law teaching. Anong sabi sa Galatians 2:21? Galatians chapter 2 verse 21, I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Sa madaling salita, kung ang tao ay ipipilit niya na siya ay under the law, ay hindi niya kailangan si Kristo, yung death ng Panginoon. Ganun po ang mangyayari.
mabaliwala ang ginawa ni Kristo sa cross. Kung susundin, gagawin, anumang mga katuruan under the law of Moses. Na-mention din sa Galatians 3:1-3. O foolish Galatians, who has bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eye Jesus Christ has been evidently set forth, crucified among you. This only would I learn of you, receive ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith? Verse 3, as ye so foolish, having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh. So, hindi talaga pwede na i-adapt ang mga katuruan under the law of Moses. Ang mangyayari dyan, hindi mo kailangan yung work ni Christ kung susundin mo yung law of Moses. You don't need to rightly divide to be instructed in righteous behavior. Living bound in your flesh for this life, looking for miracles, is not our walk in Him. Kaya right division teaches you to walk. In conclusion, Jesus Christ teaches us to rightly divide. Jesus Christ showed the pattern. Mayroon ng pattern. Tayo lang ang wala, kulang. May pattern na nga, iba pang sinusunod. 1 Timothy 1:16, sino yung ginawa niyang pattern sa panahon ng dispensation of grace? Verse 16, howbeit, for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Si Apostol Pablo ba nag-rightly divide? Yes, siya nga yung pinagkatiwalaan. Sa kanya nga ipinagkatiwala ang divine method para maunawaan ang scripture. Siya na yung pattern. Paano niya ipinangaral o di susundan natin siya. Paano niya inintroduce yung grace gospel? Yun lang din. Ano yung method na ginagamit niya? Yun lang din ang method gagamitin natin. Hindi na ibang method. Mayroon na siyang pattern na ibinigay. We do not worship right division, but we do our God and Savior Jesus Christ. The mystery is of Christ who revealed it to us. Romans 16:26 and Ephesians 3:1-3. Nabasa natin kanina. The mystery is of Christ who revealed it to us. Bakit karamihan hindi nila natutunan na nasa programa tayo na kung saan inirevealed ng Panginoon para sa atin ang ating destinasyon sa langit, hindi mananatili dito sa lupa. Ang citizenship natin sa langit, hindi dito sa lupa. Doon sa na-mention kanina sa Matthew 5, na ang mga kingdom believers will inherit the earth. Ang mga grace believers will inherit in heaven. Magkaiba po yun. We are taught by Him when we rightly divide. Anong sabi sa Ephesians chapter 4:20 to 21? But ye have not so learned Christ, if so be that ye have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus. Next, we are taught by Him when we rightly divide. Failing to rightly divide is failing to know Christ as He has revealed. Nakuha niyo po? Failing to rightly divide is failing to know Christ. Tama. Pag hindi mo naunawa ng right division, failure ka. Kung sino ba talaga si Kristo sa buhay mo. Ano ba ang kanyang part sa buhay mo? Ganun po ang magiging mangyari. Ito yung last verse, 2 Corinthians 5:16. 2 Corinthians 5:16, wherefore henceforth know we no man after the flesh, though we have known Christ after the flesh. Yet now, henceforth know we Him no more.
Dapat nating pag-aralan ng Bible rightly divided. Ito yung divine method na ibinigay ng Panginoon sa pamagitan ni Pablo para mayroon tayong pattern, mayroon tayong guide habang ipinapangaral natin ang scripture from time past but now, ages to come. Dapat nating maunawaan para hindi po natin angkinin ang mga katuruan na hindi applicable para sa atin. Dapat alam natin ano yung mga pinag-uusapan, ano yung context ng scripture para hindi natin agad angkinin at i-direct apply sa buhay natin. Kaya mga kapatid, para maiwasan ang confusion, maiwasan ang conflict, aralin natin ang Bible rightly divided. Kaya, in studying the scripture, we must rightly divide the word of truth. Hanggang dito na lang po ang ating presentation. Maraming salamat.